Sa mundo ngayon, maraming tao ang nabubuhay, pero walang tunay na buhay. Buhay na walang saysay, walang direksyon, walang layunin. Ngunit ang dugo ni Kristo ay nagbibigay buhay, hindi lamang sa katawan kundi higit sa lahat sa ating kaluluwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay blood, dugo. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo ngayong araw na ito, mula kay San Juan, ito'y kabilang sa pinakamalalim na bahagi ng Bread of Life Discourse ng ating Panginoong Jesus. At sa bahaging ito, isang nakakagulat na pahayag ang ginawa niya. Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo. Kaya't ang salitang nais nating pagnilayan ngayong araw na ito ay dugo, blood. Sa Biblia, ang dugo ay simbolo ng buhay. Sa aklat ng Levitico, chapter 17, verse 11, sinasabi doon na ang buhay ng isang nilalang ay nasa kanyang dugo. Kaya't nang sabihin ni Jesus na dapat nating inumin ang kanyang dugo, hindi lamang siya nagsasalita dito ng simbolismo, kundi ng tunay na pakikibahagi sa kanyang buhay. Ang pag-inom ng dugo ni Kristo ay hindi basta ritual. Ito ay pakikiisa sa mismong buhay ng Diyos. Sa mundo natin ngayon, maraming tao ang nabubuhay pero walang tunay na buhay. Buhay na walang saysay, walang direksyon, at walang layunin. Ngunit ang dugo ni Kristo ay nagbibigay buhay, hindi lamang sa katawan kundi higit sa lahat sa ating kaluluwa. Kapag narinig natin ang salitang dugo, naiisip natin ang hirap, ang sugat, ang sakripisyo. At tama nga, ang dugo ni Jesus ay ibinuhos sa krus para sa ating kaligtasan. Ito ang sagisag ng kanyang pag-ibig na umaabot hanggang kamatayan. Tuwing tinatanggap natin ang banal na Eucharistia, hindi lang po tayo kumakain ng tinapay at umiinom ng alak. Tinatanggap natin ang katawan at ang dugo ng isang Diyos na nagmahal sa atin hanggang sa huli. Ang misa ay hindi simpleng seremonya.
Ito ay pagsariwa ng kanyang dugo na ibinubuhos ngayon at araw-araw para sa atin. Noong lumang tipan, ang dugo ng hayop ay ginagamit upang patibayin ang tipanan ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit sa bagong tipan, ang sariling dugo ni Jesus ang naging selyo ng isang bagong tipan. Tipan ng habag, tipan ng kapatawaran, tipan ng buhay na walang hanggan. Ang umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Sabi sa John 6 verse 56. Ito yung ugnayang hindi mabubuwag. Kung tinanggap mo ang dugo ni Kristo, isa ka ng kabahagi ng kanyang banal na puso. Hindi ka nahiwalay. Hindi ka nabanyaga. Ikaw ay taglay ng Diyos. Ang dugo ay hindi lang personal. Ito rin ay nag-uugnay. Lahat tayo ay may iisang dugo kay Kristo. Kapag tayo tumanggap ng banal na dugo, tayo ay nagiging isang katawan sa Kanya. Kaya't hindi pwedeng tanggapin ang dugo ni Kristo habang kinapupuotan natin ang ating kapwa. Hindi pwedeng lumapit sa Kanyang banal na dugo kung sarado ang ating puso sa kapatawaran, sa pagkakaisa at sa pag-ibig. Ang dugo ni Kristo ay dapat isabuhay sa pagiging mapagpatawad, sa pagiging mapagmalasakit, sa pagiging saksi ng pag-ibig, sa gitna ng galit at kasalanan. Mga kapatid, ang dugo ni Kristo ay dumadaloy ngayon sa ating mga puso sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang tanong, handa ba tayong tanggapin ito ng may pananampalataya at pagsunod? Hindi sapat na makiisa tuwing linggo. Hindi sapat na lumuhod sa misa kung hindi naman tayo handang isabuhay ang dugo ni Kristo sa araw-araw. Ang dugo ng Diyos ay hindi para sa ritual lang, kundi para sa radikal na pagbabago ng ating pagkatao. Pagbabago tungo sa kabanalan, pag-ibig at tunay na buhay sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa bawat pagdalo natin sa misa, sa bawat pagtanggap natin ng banal na dugo, tayo ay ginagawang buhay na saksi ng pag-ibig ni Kristo. Ang dugo niya ay nagbibigay lakas sa ating mahihinang katawan, nagpapagaling sa ating sugatang puso, at naghahanda sa atin para sa buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, huwag nating hayaan na ang dugo ni Kristo ay manatiling patak lamang sa altar. Gawin natin itong agos ng biyaya sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa ating mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tinapay ng buhay at tagapagligtas ng aming kaluluwa. Salamat sa iyong dugo na ibinuhos para sa aming kapatawaran. Hugasan mo po ang aming puso sa iyong dugo at punuin mo kami ng iyong espiritu upang kami maging daluyan ng pag-ibig. Naway ang banal mong dugo ang maging aming lakas sa kahinaan at aming pag-asa sa oras ng kadiliman. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland.
Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa. Isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito'y hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.